Alright guys, so welcome back sa channel ko. So for today's video, marami ang nag-chat sa akin na laging nalulubat ang kanilang battery. Kabago-bago pa lang ng battery ay lubat ka agad. Kapag hindi nag-charge ang inyong regulator rectifier, paano ba natin ito troubleshoot step by step? So ganito guys, ang una natin gagawin. Dito tayo mag-umpisa sa stator. Dahil itong stator, dito nanggagaling ang ating supply current papuntang dito sa regulator rectifier at i-charge dito sa battery. Si stator ang siyang nagsisilbing generator ng ating electrical system. So dito nagsisimula ang kuryente sa stator. Alright, so ito yung kanyang wire. Ito yung socket. Tanggalin yung white wire na nandito. Tanggalin dito sa socket. Tanggalin muna natin sa socket. Tapos tanggalin yung white wire. Ito yung white wire guys. Katabi ng yellow wire. Yan, tapos nandito yung red na may light green na stripe. Tapos ito yung blue na may yellow. Yan, tapos katabi niya yung ito puro na green. Okay, so 5 lang ang kanyang wire. Ang tatanggalin niya lang dito ay itong white wire dahil ito yung kanyang charging wire. So itong yellow wire, ito yung light coil. Papunta ito dito sa regulator rectifier at lalabas papuntang headlight. So yun lang ang kanyang pinapailaw, yung headlight. Wala na kayo makikitang yellow wire dito sa likod ng ating motor. Okay, so itong white wire, ganun din, white wire, papunta yan ng regulator rectifier. Okay, tapos ang output niyan ay red wire na siyang papunta dito sa ating battery. Itong red wire, sina-charge na yung battery. Alright, so bunutin muna natin itong white wire at i-check natin kung may ilaw siya o wala. Okay, pero pagdating naman sa sa tester, dapat may reading siya. Ilagay nyo sa resistance itong test probe, ilagay dito sa body ground. Okay, tsaka itong red test probe, ilagay nyo dito sa white wire. Tusukin nyo dyan. Parang hindi kita yata. Dito na lang. Okay, tusukin nyo yan. Tapos ito, kapag nagkaroon ng reading, good yan. Pag walang reading, open line pa rin. OL means open line. Yan, OL means open line. Pag OL means may naputol na wire dito sa stator, or kung may reading siya pero mababa, ibig sabihin sunog na ang inyong stator. Negative test probe, ilagay natin sa body ground. Okay, nagkaroon siya ng reading na 1.0. So ibig sabihin good ito, good ang ating stator. Okay, yan, 1.1, 1.2. So ibig sabihin yung wire na ito papuntang stator ay good. Okay, so paanda rin naman natin, dapat iilaw siya ng malakas. Kung gamit nyo ay itong test light, pag mahina ang ilaw means sunog na ang inyong stator at dapat nang
palitan. So pag sunog na, dito pa lang sa stator ay alam nyo na kaagad kung ano yung may sira. So ang ating stator papalitan kapag mahina ang ilaw nito, pero pag malakas ang ilaw, ibig sabihin good pa ang ating stator. Okay, so tanggalin muna itong white wire. Pag tinanggal ang white wire sa socket, ibalik ang socket dito. Yan, tanggal na ang kanyang white wire guys. Yan, tapos ibalik lang natin itong kanyang pinakalock niya. Yan, para pagbalik natin hindi na siya mahuhugot ulit. Okay, so yan na. Tapos ibalik ito para umandar. Kasi pag hindi nyo binilik ito, hindi aandar. Ayan. Saka paanda rin ng motor. Pag pinaandar ang motor, siyempre itong test clip ilagay dito sa body ground. Yan, umaandar siya guys. Dapat ito iilaw ng malakas. Yan. I-rev natin. Ayan. Dapat umilaw siya ng malakas. Pero pag mahina ang ilaw niyan, ibig sabihin sunog yung ating stator. Okay, so dapat ito na ang palitan. Pero malakas ang kanyang ilaw, good ang kanyang stator. Alright. Yan, so ibalik na ito dahil good na. Pero tanggalin muna itong socket. Okay, naibalik na natin. Ibalik na ito. Ayan. So okay na tayo dito. So ngayon ang titestingin naman guys, yung galing dito sa socket nito papunta dito sa ito regulator rectifier. Ayan. So yung white wire nya guys ay nandito. Ito. Dito sa ilalim. Ito. Nasa ilalim siya. Ayan, dito sa ito yung nasa taas, yung red. Dalawa yan. Dalawa yung red sa Honda, dalawa yan guys. Papunta yung isa diyan sa battery at isa papunta na dito sa harness yan. Itong white wire naman na nasa baba ng red wire. Ito yung white wire ng charging. Okay, so ito yung titignan nyo naman. Ilagay ito sa body ground. Ayan, body ground, body ground. Tapos ito, sundutin nyo dito. Pag umilaw, okay, good. Pag hindi umilaw, ibig sabihin may putol ang kanyang wire. Mula dito hanggang dito sa baba ng socket na ito. Okay. So pag ganun guys, may putol. Siyempre hindi nyo alam kung dito ba o dito yung putol. Dito. Ang gagawin nyo na lang, tanggalin yung kung may nakabalot dito na tape, tanggalin nyo. Tsaka magputol na lang kayo, putulin nyo yung white wire. Dugtungan nyo ngayon. At saka magputol na rin kayo dito. Wag dito, dito. Tanggalin nyo itong nakabalot na tape. Putulin nyo yan. At doon nyo idugtong yung wire na nanggaling dito. Upang magkaroon lamang tayo ng supply dito. Papasok dito sa regulator na ito. Kumbaga i-bypass na natin yan. So paandarin ulit natin ang motor.
i-check ulit natin ito. Test light. Yan, umilaw siya ng malakas. Katulad din ng dati dito na tinusok natin sa white wire, ganun din ang kanyang buga ng kanyang ilaw. Yan. So ibig sabihin, good ang wire papunta dito sa regulator rectifier. Okay, so wala na tayong problema dyan, good na tayo. Okay, so ang i-check naman natin guys ay yung kanyang output. So ito yung output, itong red na to. Yan, ganun din uli, ilagay itong test clip sa body ground at tusukin nyo lamang dito. Yan, kapag malakas ang ilaw, good yan. Pero pag walang ilaw, check na yung negative ng regulator rectifier. Itong green ang kanyang negative. Yung test clip, lagay natin sa positive. Tapos i-check natin yung green wire ng regulator rectifier. Check natin kung meron siyang negative. Ayan, so green wire nandito guys. Ito, nandito siya, katabi ng white wire sa baba. Yan, pasukin nyo lamang yan. Ayan, so umilaw siya. Ibig sabihin, good ang kanyang wire na green. Okay, kapag mayroon yan, meron din itong white wire. So ito lang, titingnan natin yung red wire. Pag mag voltage reading tayo, dapat ito nag-i-increase yung kanyang voltahe. Alright, ilagay natin sa body ground. Dapat nag-i-increase yan. Ayan. Ito na, kung nakikita ninyo, 12.56, 55, naging 58. So kapag ni-rev ko ito guys, dapat mag-i-increase siya. Ayan, 59 na, 12.59. Umabot siya sa 15. Dapat nag-i-increase yan. Ayan, dapat nag-i-increase pag ni-rev mo siya. Pero pag ni-rev mo siya, hindi siya nag-increase, instead lalo siyang bumabagsak. 12.0, 11.9, 9.8, ganyan. Ibig sabihin may problema ang ating regulator rectifier. So ang regulator rectifier ang papalitan kapag nag-drop siya ng reading. Pero pag nag-increase, okay, good ang ating regulator rectifier. So okay na ang ating regulator rectifier. Ibig sabihin nagsusupply siya ng current dito sa battery. Pero pagdating dito sa battery, hindi siya nagcha-charge. Okay, so may problema dito yung wire niya, itong red wire. Ito, check niyo yung red wire. Itong isa dito na red wire, papunta yan dito. Siyempre i-check niyo itong muna, itong kung busted ang kanyang fuse. Alright, okay, pero pag good naman ang kanyang fuse, malamang dito yan sa wire na yan. Check niyo muna mula dito hanggang dito. Yan, pag good naman itong wire na yan, wala siyang putol dito.
O kaya kasi kung minsan naglulos ito yung kanyang terminal dito. Yan, tapos ganun din ito. Check nyo rin ito. Yan. So ganun lang. So ito yung pinaka last na i-check ninyo. Yan. Pag okay na lahat, ibig sabihin yung battery ang palitin na. So palit na kayo ng bagong battery kasi dead na siya. Ayan, hindi kahit nagsusupply man siya ng current dito, kung itong battery ay hindi na kayang i-charge, wala rin. Kahit dalhin nyo ito sa battery shop, ipa-charge ninyo, hindi na rin siya magkakarga. Alright, so ganun lang po. At hanggang dito na lang ang aking tutorial. See you next video.